natin ng Panginoon. Ngayong ikadalawang gabi ng ating pagsisimbang gabi, ang ating ebanghelyo, tayo po ngayon ay muling tinuturuan at pinapaalalahanan ang kahalagahan ng pagpasok ng Diyos sa kasaysayan ng buhay ng tao. Uulitin ko po, ang ebanghelyo sa simbang gabi ngayon sa pangalawang gabi, itinuturo po sa atin ang kahalagahan ng pagpasok ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya nga po, napakinggan natin kung pinakinggan yung mabuti. Kaya nga po mga minamahal kong kapatid, sa tuwing tayo ay nagsisimba, dapat nakafocus tayo sa mga binabasa sa misa. Dahil sa pamamagitan nito, kinakausap tayo ng Diyos. Amen? Kaya tignan po natin, aralin natin, bakit ba ipinahahayag ang salinlahi o yung genealogy o yung pinagmulan ng ating Panginoon. Una, ito po ay napakahalaga para malaman natin na ang Diyos, si Jesus, ay Diyos na totoo at tao ring totoo. Yan po ang tinuturo sa ating pananampalataya. 100% divine, 100% human. Diyos na totoo at tao ring totoo. Kaya nga po, magdiriwang tayo ng kapanganakan ni Jesus upang ipagdiwang natin ang pagpasok ng Diyos sa buhay ng tao. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Sa tingin ninyo, pumasok ba ang Diyos sa buhay ng tao dahil hiniling ng tao o dahil gusto ng Diyos? Ano pong sa tingin ninyo? Dahil gusto ng Diyos. Kasi po, ito po yung tinatawag nating hindi hinihingi pero kusang binigay ng Diyos. Gratuitous act of God. Bakit? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ebanghelyo po ngayon, pinakikilala sa atin na kahit ang tao ay makasalanan. Alam po ninyo, itong salinlahing ito ay hindi perpekto. Yung mga naging ancestor o ninuno ni Jesus ay hindi perpekto. Tulad ni David, babaero. Maraming pagkukulang. Pero alam po ninyo, nung pumasok ang Diyos sa buhay ng tao, hindi man naging perpekto, pero nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng landas, nagkaroon ng patutunguhan ang buhay ng tao. Tatanungin ko po kayo, gusto nyo po bang magkaroon ng liwanag ang inyong buhay? Taas ang kamay. Gusto nyo po bang maging payapa ang inyong buhay? Pumalakpak nga po. Gusto nyo po bang maging maayos ang inyong buhay? Pumalakpak nga po. Ano ang susi? Papasukin ng Diyos sa inyong buhay. Hindi man perpekto ang ating pamilya. Oo, nagkakamali tayo. Oo, meron tayong hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Mga magulang na nag-aaway, mga magkakapatid na nagkakainggitan. Mga minamahal kong kapatid, huwag po tayong magpatalo sa hamon ng buhay. Papasukin niyo si Jesus sa inyong buhay upang maramdaman ninyo ang tunay na liwanag, ang tunay na kapayapaan. Ang sinisimbolo po ng parol ay hindi lang pampaganda. Ang parol na isinasabit ninyo sa inyong tahanan ay tanda na naniniwala kayo na ang liwanag ng Pasko ay pumapasok sa inyong tahanan at walang iba kundi si Jesus. Kaya kung gusto nyo maging payapa ang inyong buhay, kung gusto nyong lumiwanag ang inyong buhay, kung gusto ninyong maging maayos ang inyong buhay pamilya,
papasukin ninyo ang Diyos sa inyong tahanan, magpakumbaba, humingi ng tawad, at ito ang pinakamahirap, ang magpatawad. Patawarin mo yung asawa mo. Mahirap, pero humingi tayo ng tulong sa Diyos. Patawarin mo yung magulang mo kung minsan o madalas nagkakasala sa'yo. Patawarin mo yung mga anak mo na ang tigas ng mukha, ayaw makinig, pinagsasalitaan ka pa ng hindi maganda. Patawarin mo yung kapatid mo nang dahil sa lupa o hindi ka lang pinautang ng pera. Mga minamahal kong kapatid, ang mahalaga yung pamilya kesa sa pera. Kailangan natin ng pera, pero ang pera pwedeng kitain. Pero ang pamilya, hindi mo na mahahanap yan sa iba. Gawin na natin ngayon kesa magsisi tayo sa huli. Mahal tayo ng Diyos, papasukin si Jesus sa buhay at iparanas natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Magsisimula ito sa ating tahanan. Amen.